panibagong post si Sas at sabi niya po niyan, karumal-dumal ang ginawa ng isang Ensaymada vloggers. Ano ba yan? Yung ibang Ensaymada vloggers, sari-sari na sila. Gumawa sila ng listahan, mga ate at kuya, ng mga DDS vloggers and vloggers na di umano ay, I don't know, bayad ng China, parang ganun ang gusto nilang palabasin eh. Or if not bayad ng China, siguro tina-target, right, ng gobyerno. At baka balak patahimikin, sampahan ng kaso, or worse, i-persify. Afraid, di ba? Ang worries nga ng ibang mga DDS vloggers, baka i-persify, ma-persilapid. Ganto ba ang gobyerno ngayon? Ay lintik, mas malala pa doon sa mga nakaraang administrasyong dilaw, hindi po ba? Ang daming mga kinasasangkutang kahihiyan ng Ensaymada vloggers. At saka mapapansin nyo, hindi talaga sila yung tipong issue-based ang binavlog. Kung mag-vlog man about certain issues and current events, yung tipong pampabango lang sa... Pasensya na kayo, may init ha. Makulimlim naman pero mainit pa rin. Para lang i-defend yung gobyerno, kaya sila nagbo-vlog. Pero sabihin mo na tapatan nila yung mga isyong binabato ng mga katulad naming DDS vloggers like Sas and I and who else, Queen Ball Jaquera, patungkol sa mga MOOE, patungkol sa, di ba, sa mga pondong winawaldas at lihim, walang resibong inilalabas, walang tamang audit or what. Inunahan nila kay VP Sara eh, no? Hindi sila nagbo-vlog patungkol doon, dinidefend lang talaga nila ang administrasyong Marcos Jr. Ngayon, ano pa ba yung mga kina-involve ng kaso? Yung isa daw na leader or bagman ng mga Ensaymada vloggers, di umano ay kinulimbat yung ibibigay sanang generous allowance sa iba pang mga Ensaymada, right? May ganung issue, yung kalbong akla. Nahunyango, na parang isa siya sa admin nung isang troll government defender page na walang maipakitang mukha, nagkukubli sa picture ng Audrey Hepburn of some kind, di ba? Ano pa? Ayun nga, may nakagat ng ayam, ng iro, kung ano man ang tawag nyo dyan, ng ido. Hindi naman kami magkaaway, no? Pero baka nagalit na yun sa akin kasi nag-vlog ako patungkol doon. Ano pa? Vloggers na nangulimbat ng tablet. Tatandaan nyo, tablet ni Senadora Amy, may dumoble daw ng kuha, ganyan, di ba? Or hindi naman dapat mabigyan ng tablet, kinamkam. Kaya nga tinawag silang kakamkam eh. What else? Ang daming issue ng Ensaymada. Ito nga pong may vlogger din ng Ensaymada or mga BBM vloggers na nambugbog ng asawa, na kamag-anak, pwedeng kamag-anak ng mga, di ba, ng mga ano sila? Drug syndicate, right? Ganun, no? Dahil issue. And ngayon, nadagdagan. Ito nga po yung post ni Miss Sas. Salamat na lang talaga. Number 1 nga sa listahan si Miss Sas ng mga DDS vloggers na tina-target, di ba? Kasi talagang iba ang connection ni Sas. Malakas din ang loob ni Sas, mabuti na lang. Alam niyo, dyan yung rinahangaan ng mga katulad kong transgender, if you may, or mga members ng third gender, no, LGBTQIS, haba-haba, na malalakas ang loob despite na, 'di ba, pusong babae. Kasi ang impression po sa amin na mga binabae or binabae talaga, parang pangit pakinggan. O gano'n naman talaga binabae. Or mga transgender, ang impression kasi sa amin or ang prejudice sa mga transgender ay mga duwag, malalambot, mahihina kasi nga gusto namin maging babae, no? Or ang aming idolo ay ang mga kababaihan. Ayan ang post ni Sas, karumal-dumal. Top 1, i-refute mo to or mag-vlog. Siguro nag-vlog naman siya, silipin natin yung channel niya, no? Kasi winawarla niya rin si Sas. Yung sinasabi yung pangalan kanina, sino ba yung nag-comment kanina dyan na pareho ang tono, iisa yung naguhulog, parang iisa ang naguhulog sa jukebox. Taray, jukebox! Bagong-bago, no? Or sa videoke. Parang isa ang naghuhulog kasi isa ang tono, isa ang sayaw. Dati rin po umiidolo kay Sas yung binanggit yung pangalan doon. Kaso nyo ay mukhang nahulugan na rin ng pampatugtog sa jukebox. Kaya
Hindi na niya crush si Sas. Oh, karumal-dumal as reported by the Official Gazette of Malacanang, ha? Official publication ng ating gobyerno, di ba? Ng pamahalaan. So, hindi fake news. Open nga natin yan. Nasa Official Gazette, sinare pa ni Sas yung link. Wag sana yan. Official Gazette, may logo. Oh. Robredo orders filing of administrative and criminal charges against 17 PNP officers involved in hazing. This was in August 5. Ang galing magkalkal ni Sas. Sas, shout out kapatid. Shout out sa iyo. Salamat na lang at napaka courageous mo, di ba? At napaka brave mo sa mga biro mo nakalkal ni Sas to at nakilala niya kasi mayroon daw 17 PNP officers na na-involve sa hazing kasi parang hindi pa bawal noon yung mga ganito, right? Panahon ni Abnoy to, unang taon ni Abnoy. Ayan, nasa date. 2011. Top 1. Di ba pulis ka? The one highlighted, isa sa mga basahang vloggers ni Marcos aka Top 1. Yang nasa picture, mga ate at kuya. Tinakpan ko na lang ang mukha mo, Top 1, kahit hindi ka naman dapat igalang. Or dapat ba kayong igalang ng mga ensaymada vloggers, kayong mga, may nahalata ko na rin yan dati, mga ate at kuya. Kasi diba, miyembro nga ako ng ensaymada vloggers noon, nag-quit lang ako ng mga November. Naging miyembro siguro ako yan mga September, October Hindi ako tumagal. Nag-quit ako nung November, na-invite pa rin ako sa Malacanang for meet and greet ng December. And then eventually, tuluyan na akong nag-quit. Halata ko po talaga ang mannerism, behavior, pag-uugali, lahat na ng mga ensaymada. Iba talaga. Nahalata ko na yun, mga ate at kuya. Sabi ko, parang may mga pinklawan dito. Kung hindi man pinklawan, dilawan. Or kung loyalista man, or Marcos supporter na vlogger, parang bulag. Parang sila, panatiko ba? Hindi maganda. Kinumpronta ko ngayong isang ensaymada vlogger, fanatic ka ng Marcos? Oo, proud daw siyang fanatic. Oh my God! Hindi niya alam ang ibig sabihin ng panatiko. Kapag tinawag ko panatiko, para ka ng krung-krung. Masyado kang sumasamba sa isang anito, sa isang Diyos-Diyosan, sa isang politiko, sa isang artista. Panatiko ka na, bulag ka na, you're obsessed na nga rin. Which, kasalanan po yan, kung susundin natin yung turo sa Bible, di ba? There should only be one omnipotent God. Isa lang dapat ang sinasamba. Hindi yung sasamba ka pa kay Santo Ehem, Santa Kineme. Di na maintindihan kung anong, sorry, Katoliko ako, kaya karapatan ko mang batikos, mga ate at kuya, ha? Ang Katoliko, hindi na maintindihan kung sino ang sasambahin, yung baby Jesus ba, o yung napako sa krus, o yung itim na, yung Nazareno, di ba siya rin yun? Yung Black Nazarene, si Jesus Christ din yun? Di ba meron pang Diyos Ama? Sorry sa mga Katoliko dyan. Catholic din naman ako. May karapatan ako magsalita laban sa simbahan natin. Na ang daming sinasambang santo at santa. Diba? Anyway, balik tayo sa topic. Ito yung article na shinare ni Sas. Sick in the head. My God! Top 1. Sabi ni Sas, you're sick in the head. May sakit ka sa pag-iisip. Ano ba yung article? Basahin natin kung bakit ganito yung gigil ni Sas. Yung naka-highlight daw ang pangalan, itong nasa baba, ito. Yan, yung nasa light blue or powder blue na, or anong blue yan? Maybe that's Tiffany blue. Kakulay ng sasakyan ni Smolaude. Artista Van Smolaude. Yan yung Tiffany blue na yan, naka-highlight yan daw po si Top 1, Randy Nabayra. Paano nalaman ni Sas yung totoong pangalan? Yung Top 1, kapag tinignan mo naman yung kanyang, ayan, si Top 1, yan, ba? Umaakyat din sa hagdanan na minumulto. Ayan, Diyos ko po, inakyat ko rin yan, mga ate at kuya. Naka-high heels pa ako. Hindi naman naka-reveal dito yung kanyang criminologist and vlogger. Wala namang details niya dito eh. Walang details kung ano yung totoo niyang pangalan. Ayan. So, paano nakalkal ni Sas? Ay, talaga namang, naku po, sa mga vloggers, iisa-isahin kayo ni Sas. Kamukha siya ni Lauren, di ba? Yung bawal banggitin na senadora. Lauren Lee Guardia. Kamukha ni Lauren Lee Guardia, di ba? Kahit natatakpan ng mukha, kamukha ni Lauren Lee Guardia. Bawal banggitin eh.
Oh, basahin ko yung article. Maikli lang naman, at least kinuha lang ni Sas doon my God, si Robret. Hi, si Lenlen. Top 1, si Lenlen pa lang umorder, nakasuhan kayo. Ang BFF Lenlen ko, nakapublish pa sa Official Gazette. Sampahan kayo ng administrative case and criminal case. O, kasama ka pala sa 17P. Ano ba to mga ate at kuya? Panahon ni Ngoy Ngoy, medyo tumino lang naman ng PNP, panahon ni Tatay Digong. Kumusta ngayong panahon ni Marcos Jr.? Panahon ni Cotain, kumusta? Matino ang PNP o balik na naman sa kanilang power tripping? The others who were seen in the first video, oh my God! Baka ito yung video ng hazing na may natsugi, na atinista? Hindi ako sure ha? Pero may napabalitang ganun, di ba? Kaya ba wala ka na sa PNP, top 1? Top 1 ka pa naman. Bakit hindi ka na pulis ngayon? Kolorong ka ba o natanggalan ka ng lisensya? Why aren't you practicing your profession? Kung todo sila po na sa akin, mga ate at kuya, bakit daw hindi ako nagtuturo kung totoong teacher ako? Professional teacher ako. Ay kung ayaw ko magturo, malit ang sweldo. Ganyan din ba ang reason mo, top 1, malit ang sweldo? Ang alam ko kasi, nilakihan na ni Tatay Digong ang sweldo ng kapulisan. The others who were seen, bakit nag-quit siya, di ba? Malaki na, 30, 36 ang sweldo ng mga pulis a month, 36K. Dinoble ni Tatay Digong ang sweldo ng pulis. Para wag lang kayong mangulimbat, wag lang kayong mangurakot, wag lang kayong gumawa ng asal nyo. Sabi ni Sas, may sakit ka sa pag-iisip, top 1. According to Sas, hindi ko sinasabi to ha. Binabasa ko lang. At saka yung mga pulis na involved sa hazing, talagang may sakit sa ulo. Or, di ba? Sobra yung believe sa sarili. Sobra yung tingin nila na sila ay overly powerful or whatever. Gifted with so much power. Ano ba? They forced the recruits to eat and drink chili solution, kumain ng katumbal na makahang, at inumin siguro gumawa sila ng dinurog na sili at nilagyan ng suka or whatever. And the leaking of RPSB logo inside the camp. Ano yung RPSB? Kalkalin nga natin ha, para malaman natin. Mabilis lang naman. Eskwelahan ba ito? Pulis. Pulis, oo. Tungkol sa pulis to. Ito. RPSB, mga ate at kuya. Yan. Policing Thorough Community Service. So, ang ibig sabihin ay police, what? Revitalize police sa barangay. Yun pala yun. Barangay police? Or naka-assign na police sa barangay? Yan yun? Di ba yun ang meaning ng RPSB? Revitalize police sa barangay. Miyembro niyan si top 1. Tapos may mga na-hazing. Inside the camp were police officers Rico Oro, Rovelin Adato, Evan Mark Cuartero, Marfe Adier, June Plonello, and Alan Pascua. The second group of hazing officers, so nanghi-hazing, ano to sa mga miyembro rin ng police? Kasi ganyan po, parang may initiation din sila, hindi lang frat, no? Hindi pala ito yung frat ng Ateneo. Ito ay parang hazing ng mga police. The second group of hazing officers caught in the second video while applying chili solution on the private parts of the recruits were identified as police officers Melvin Malihan, Troy Sumayod, Randy Nabayra. Ikaw ba to, top 1? Nagtatanong kami. Can you confirm this? Is this really you? Joji Vergara, so on and so forth. Ito daw yung mga inilagay ang chili solution, so dinurog na sili sa private part. My God, mga ate at kuya, gaano kaanghang yan? So kung lalaki ka, maybe hindi mo masyadong iindahin. Ikuskus sa batuta, pulis ikuskus sa batuta ng mga hinihazing. Pero kung babae ka, edi lalo ng malala, mga ate at kuya. May mga pangalang babae. Malay natin ang kanilang mga recruits babae, di ba?
Oh, Robredo said PNP Chief General Raul Bacalzo reported to him that other PNP officers who may be identified later in the probe as involved in the torture of the trainees but failed to prevent. Baka ito yung mga criminology student pa lang, hindi pa talaga pulis. Their occurrence, bakit ginagawa to? 2011, grabe ang asal ng kapulisan. May sakit baga sa pag-iisip. Anong klase yan? Hawa-hawa na ba ito? Like, syempre, pakana ng mga talagang pulis na noon eh. Oh, top 1, tingin ko 50 anyos ka na. Or maybe you're on your late 40s. Pinangalanan ka dito kung ikaw to. Oh, kontrahin mo si Sa, sabihin mong fake news. Hindi ba ikaw o ikaw yung Randy Nabayra? Kasi hindi ka namin kilala sa ganyang pangalan. Nakilala ka ni Sas. Nakalkal ang baho mo, dudunggid nga ni Gid. Kuskusin ng sili ang private parts. Munenay. Buti sana kung inihaw na tilapia, kuskusin mo ng sili, okay lang. Ay yung tilapyang buhay. E di nagpalak-palak yun, nagpalak-palak yung tilapyang buhay. O kaya yung hito ng pulis na kuskus ng sili. Alam niyo mga dad kuya, makwento ko lang sa inyo, nung ako kasi ay bata pa, nung ako ay, no, I was in high school already. Was I? Yes, nasa high school na po ako. Maliit po kasi ako eh. Ngayon ang height ko, 5'2", babaihan. Kahit ko lang naman si Heart Evangelista. Si Puso. Kahit ko rin po si Thalia, for your information. Si Marimar, kahit ko rin yan. Jose Rizal is also kahit ko po, mga ate at kuya. Rizal, hello, sumalangit nawa. Bless the Philippines, please. Kahit ko rin po si Jose Rizal, mga ate at kuya. Pitit ang inyong prinsesa, huwag kayong mag-expect na matangkad ako. Pero nung ako high school, mas maliit ako, like mga 4'9" lang ang height ko. Malimit po akong mabuli. At alam niyo ang ginawa sa akin ng isa kong kaklase? No, I was in elementary, like grade 5, grade 6. Kinuskus niya ng dinurog na sili ang batok ko. Parang ginanon-ganon niya, uy, kumusta ang pagtatanim sa sa garden, ganyan-ganyan. No? Naka-assign yata kami nun sa garden, sa school garden. Sabi ko, bakit wag mo akong hinahawak-hawakan ganon. Yung pala yung kamay niya, nilagay niya ng dinurog na sili. Alam nyo, hindi ko agad naramdaman yung init. Patagal ng patagal, uminit ng uminit mga ate at kuya. Batok pa lang yun, walang open na, di ba? Walang open na part ng katawan. Hindi katulad ng bibig, mata, ilong, di ba? Private parts. Balat ko pa lang yun, batok. Alam ko, makapalang balat natin sa batok. Ramdam ko yung init ng sili. Elementary ako. Tanda ko na, mga grade 5, grade 6. Nabubuli ako noon. Ang sama sa pakiramdam, ang init, ang hapdi, kung hindi pa sabunin ng teacher. Nagsumbong ako, kinampihan ba ako? Wala. Kunyari, pinagalit-pagalitan lang yung lintik na nang bully sa akin. Ay parang kamag-anak pa ng teacher. Tapos kayo, maintindihan ko, elementary pupils kami. Right? Mga bata. Trip-trip. Biro nyo, bata pa, ganun ang trip. Baka paglaki, mas malala. Nako, yung sinasabi ko ng kuskus sa bato ko ng sili, mga adat kuya, konsehal na sa probinsya namin. My God, politiko pa nga. Ginoo ko. Baka maging mayor pa yun. My God. Kita mo? Kaya pala in a way, hindi ako believe dun sa taong yun kasi nang hingi pa nga sa akin yun ng campaign funds, akala po kasi nila ay mapera ang iyong prinsipesa. Anyway, ang alam kasi sa amin, ang reputation kasi ng mga taga sa amin, basta taga Bisaya ka tapos nag-Maynila ka, syempre mas malaki kasi ang sweldo sa Maynila or any place ng Katagalugan, no? Basta lumayo ka sa Kabisayaan at umuwi ka, big time ka. Pag uwi mo, syempre, kaya ka nga umalis ng Kabisayaan eh. Kasi maliit lang ang sweldo, di ba? Maghahanap ka ng trabaho sa Kamaynilaan. Alright. Okay. Okay pa ba signal natin? Baka wala na ha. So, ganun din po yung, di ba? Pag kaya nag-abroad ang mga Pilipino, kasi nga napakaliit ng opportunities sa Pilipinas. Okay pa ang ating signal. Napakaliit po kasi ng opportunity sa Kabisayaan. So, ang akala niya, ako'y mapera, kaya hiningan ako ng campaign funds. Diyos ko, day. Sabi ko, parang hindi palagay ang loob ko. Tapos sabi ng kapatid ko, huwag mong bigyan yan kasi hindi yan okay na politiko. Ganun ba? Ay, kaklase ko kasi. Mutik-mutigan ko ng bigyan kahit magkano lang, mga ate at kuya.
At nahihiya naman ako kasi naglambing nga sa akin. Baliktad, no? Imbis na bilhin yung boto namin para iboto yung, di ba, para iboto sila, nang hingi pa sa akin ng campaign funds. Ibang level talaga. O, involved nga daw yun sa mga kalokohan, like bibili halimbawa ng mga school supplies or supplies ng di ba, munisipyo, ganyan. Yeah, municipal hall supplies in-overprice daw. Ay, Diyos ko, sabi ko matagal ng practice yan, kapatid. Oh. Oh, ito, ano naman ang masasabi nyo dito mga ate at kuya? Tama ba ang ginagawa ng mga kapulisang ito? Top 1, anong sagot mo dito? Aabangan namin. Mag-comment ka nga sa comment section ko kung ayaw mo mag-like and subscribe. Oh, may sakit ba sa pag-iisip? Anong klaseng vloggers ang mga Ensaymada vloggers? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.